Ito ang purpose mo ng rapture. To rescue believers from the coming judgment tribulation. Kasi ayaw ng Diyos na mapasama tayo sa 7 years tribulation period. Amen po ba? Pangalawa, purpose ng rapture. To reunite the church with Christ. May mga verse sa Bible to ha. To reunite the church with Christ. Yung word na to reunite the church with Christ. Sino ba ang church na tinutukoy? Simbahan ba? Sino ang church? Sino ang church? Tayo. Ang templo ng banal na Espiritu ng Lord. Tayo ang templo. Tayo ang church na tinutukoy dito. Alam naman, isalba ng Diyos ang mga simbahan. Ha? Ang isalba ng Diyos na mayunay sa Kanya, tayo yung church na tinutukoy. Pangatlong purpose ng rapture, to fulfill prophecy about Christ's return. Do you believe in that? Do you believe that Christ is coming soon? Sino po naniwala? Yes, according to John chapter 14 verse 2 to 3, it says, "In my Father's house are many mansions, are many rooms. I go and prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, ako'y muli, mubalik, o iuban mo na ko, kung asa ko, tuwa." Oh yes, totoo yan. Lahat ng tao may puso. Hindi ka mabubuhay kung wala kang puso. Pero gusto ko tukuyin dito, lahat ng tao may puso, pero iba-ibang laman ng puso ng tao. Amen. Amen. May puso punong-puno ng galit, hinanakit, kataasan, hindi mo mapatawad, anger, unforgiveness, resentment, hatred, withdrawal, papasit, proud heart, rebellious carnality. That is the instrument of Satan. Amen po ba? Hello. Una ihanda natin, no, ay ang ating puso. Puso na maging ano? Pure heart. Because if our heart is pure heart, masinabi Matthew 5:8, mapalad ang may malinis na puso sapagat makikita nila si Yahweh sa Amen. Kailangan walang hinanakit yan. Walang kayabangan, kataasan, pagkukulmari. Self-righteousness, vanity, dapat wala yan. Kasi pag nagpunong-puno ka ng buod, galit, kataasan na ng puso mo, magkakasakit ka. Amin po ba? Magkakasakit ka. Mahirapan ka. Di ka makaalagwa. At tuwag-tuwag ang demonyo dyan. Kapag punong-puno ka ng hatred sa puso, atakihin ka sa puso, mamamatay ka. Mahirap ka huminga. Isa pa yung mga inggit, buod, pinanakit, galit. Ang taong nagtatanim ng galit, sabi ng Biblia, pag tumawag sa Diyos, walang kakautang awa. Paano ka mag-answer prayer kung punong-puno ka ng galit? Amen? Tapos gusto mo yung tribulation. Tapos punong-puno tayo ng buod sa puso. Baka doon din tayo punta sa post-tribulation. Asa sa mid-tribulation. Amen po ba? Ang gusto ng tribulation, ngayon pa lang, ayuho na nato ang kasing-kasing. Ayuho na nato. Kasi pag di ito ayuho na kasing-kasing, walang pagsisisi na una. Amen. Amen. Lahat ng pagsisisi na solihan. Totoo pala sinabi ng preacher namin, meron palang rapture sa tribulation period. Sana naniwala na ako noon. To see is to believe kasi. Ang tao na nampalataya sa Diyos, naniniwala muna sa bagay na hindi niya nakikita. Hebrew 11, di ba? Ang mga bagay na nakikita mula sa mga bagay na hindi nakikita. Ang tao na nampalataya sa Diyos, naniniwala sa salita ng Diyos. At naniniwala sa mga bagay na hindi niya pa nakikita. Kaya huwag yung si Tomas ang tularan natin. To see is to believe. Maiiwan tayo. Natanong, how should we live in preparation for the rapture? Number 1, be watchful and ready. According to Matthew chapter 24, verse 42, therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Wala po nang alam. Ang Kristo niya alam. Ang Ama lang alam. Dapat maghanda tayo. Lagi. Ihanda ang kagaliwan kasi ang atong pagkatao at pananampalataya sa Diyos. Mamuhay sa isang relasyon ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Intact ang faith mo. Di buo, hindi kalahati. Pag di buo ang faith mo, pangako niya, buhay doon ng hanggan. At kapag di buo ang faith natin, madaling mo din ang mga struggle sa buhay. Madaling mo din ang problema sa buhay. Madaling mo din ang
kampo ng kadiliman. Kasi ang sandata laban sa kaaway ay pananampalataya din. Kapag buong pananampalataya, ma-overcome ang obstaklo sa buhay. Higanti ang pagsubok, higanti ang sakit, higanti ang karamdaman, higanti ang problema sa buhay. Kung buong break mo sa Lord, mabukan ng problema na yan. Kasi mas dako ang Ginoo sa ito kinabuhi. Dako ang Ginoo ng tao pagkanato. Kung ang tao misali sa Ginoo, kayang ipukan at mabukan ang lahat ng masarap sa buhay natin. Ang Diyos daw ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Ano pangako niya? Nasa mo rin darating. Kaya hindi pa siya dumarating, sabi doon, dahil ang Diyos ay nagtitimpik. Na sinabi sa Biblia sa 1 Peter, 2 Peter chapter 3, di ba? Hindi pa siya dumarating, dahil ang Diyos ay nagtitimpik. Binibigyan niya pa ng chance ng tao manumbalik loob sa Diyos, magsisi ng kasalanan, upang sa anong oras dumating si Kristo, makasama tayo. Ibig sabihin, binibigyan pa ng Diyos ng chance ang lahat ng tao na magsisi, magbago at kilalanin si Kristo. Amen. Binibigyan ng chance ang tao para manumbalik loob sa Kanya. Kaya ginawa ng Lord sa Matthew 24, inaalaw niya ang lindol, lahar, bagyo, sakuna, tsunami, sign of end times, sign of second coming yan, mga signs and wonders yan, na si Kristo malapit ang bumalik. Before the second coming of Christ Jesus, may mga signs and wonders sa Matthew 24. Magkaroon ng bito sa iba't ibang dako, gera sa iba't ibang bansa, tagutom, taghirap, nag-pandemic na tayo, nag-tsunami sa Japan, naglindo na, nagbagyo, lindo sa Bohol, wasak na si Baharo. Niyayanig ng Diyos ang mundo. Niyayanig ang Diyos. Ang mga lindol na tsunami, mga sakunang yan, inaalaw ng Diyos yan para gisingin ang tao, para mamata ang tao, para ang tao magsisi at manumbalik loob sa Diyos para ang tao ay maligtas at makamit ang buhay na walang hanggan. Nagtitimpi ang Diyos kasi mahal niya tayo. Hindi niya ibig na mapahamak tayo at maranasan natin ang pagdurusang sinasabi ng Biblia. Ang gusto niya, magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. That's why, yung ating buhay ngayon, ilaanan po natin sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, yaman ganito ang katapusan ng lahat ng bagay, italagano ninyo ang kanyang buhay sa Panginoon. Magbago, manumbalik loob sa Diyos. Iiwan na po mga maghamil at ramdamin sa buhay. At sikapin natin na mamuhay na may kabanalan na nakasintro at nakaalay tayo sa ating Diyos na makapangyarihan upang anong oras dumating si Kristo, ako ikaw, ay magamit ng buhay na walang hanggan. Kung mulupgad na sa puso, dapat nag-grow tayo. Pero ba't marami na wala? Imbis na mag-grow, na backslide. Bakit? Ibig sabihin, hindi nag-rema sa puso, mulupgad. Yun ang masakit. Daghan ang hihilig din. Isip tumba, daghan ang tumba din. Pero asan mo sila pa? Di ba nakalungkot? Hari nawa ang nangyari naman, huwag na magulit pa. Amen. Amen? Kasi pag nagulit pa yun, baka abutan na po tayo ng rapture. Reminder lang po ito bilang mga kapatid sa Panginoon. Walang matuwid o ako makasalanan. Lahat ay makasalanan. Pero ba't buhay? May pag-asa ng bagong buhay.